Kris Aquino muling nagparamdam sa social media. Nitong nakaraang Mother's Day May 12 ay nagpost sa kanyang Instagram account si Kris ng larawan ng buong pamilya ni dating Vice President Jejomar Binay kasama ang panganay niyang si Joshua Aquino na nandito sa Pilipinas. Adopted member ng maituturing ng pamilya Binay si Josh base na rin sa post na ito ni Kris. Binati ni Kris ang dating Vice-Presidente ng bansa at ang may bahay nitong doktora at dating Makati City Mayor na si Ginang Elenita. Binay kasabay ng pagkukwento tungkol sa latest check-up niya. Anya kasalukuyang siyang nagpapatingin sa isang cardiologist sa UCLA na kanya niyang ika-4 na doktor. Pinasalamatan din niya ang kanyang mga kaibigan na laging nakaagapay sa kanya. Samantala sa post naman ng isa sa malapit na kaibigan ni Kris na si Dindo Balares, ay may magandang balita ito tungkol sa kalusugan ng Queen of All Media. Ipinost niya ang latest picture ni Kris at Anya. May good news ako para sa lahat ng mga nag-aalay ng prayers sa panunumbalik ng kalusugan ni Kris Aquino. Nandoon si Chrissy sa Newport Coast at katatapos lang namin mag-usap via internet, pakiabangan po. At sa sumunod na post ay ibinahagi na niya ang naging usapan nila ni Kris. Ayon kay Dindo, mayroon lamang umanong problema sa puso ni Kris dahil sa kolesterol pero hindi pa ito maaring gamutin dahil mababa pa ang timbang ni Kris na sa kasalukuyan na 91 pounds. Ganun pa man, nais umano ni Kris magpasalamat sa lahat ng mga nagdasal para sa kanyang tuluyang paggaling. Ito ay dahil nagre-respond na umano ang kanyang autoimmune disease sa chemotherapy. Ito po ay magandang balita sa lahat ng mga tagahanga at nagmamahal kay Miss Kris Aquino. Ayon sa aking anak-anaka na si Dindo Balares, na nag-i-stay sa Bicol ngayon, pero silang dalawa kasi yung lagi nagkakapalitan ng komunikasyon. Maganda na ang kulay ni Kris, nadagdagan na ang kanyang timbang, at ayon kay Dindo, mukhang yung mga pinakahuli pong proseso ng gamutan na sinasailaliman ni Kris Aquino ay tinatanggap ng kanyang system. Ayan. Nasa system na kasi yan eh. UCLA siya ngayon eh. Pang-apat na doktor. Tama po yun. Kapag isa, dalawang doktor na nagsabi at hindi hiyang ang katawan natin, mag-third opinion tayo, mag-fourth opinion tayo, at marami pa pong opinion. Ganon. Gaya niya, no? Kita mo na, nadagdagan talaga yung timbang ni Kris, di ba? Yun ang at saka, nakakatuwa na ito yung magandang balita na sana magtuloy-tuloy itong magandang balita ay pakiramdam ni Kris at sitwasyon niya na dire-diretso na ito na wag na sanang papangit ulit. Marinawa. Oo, dapat laging maganda na lang. Ito lang ang payo ng ating mga kababayan. Siguro galing na rin sa atin. Wag mo na lang masyadong tinatanggap yung mga bagay-bagay na nakati-trigger ng inyong, alam mo yung mga triggers na ganyan. Ano yan eh, sa ano yan eh, nanggagaling sa iba't ibang kanyang mga stress na yan, iba't ibang bagay. Huwag ka na magpapaka-stress, huwag ka magpapatrigger sa mga nagaganap na nakikita mo. Unahin mo muna ang iyong kalusugan, ang pinakamagandang solusyon para ang mga sakit na binabanggit mo ay mabawasan, kundi man matanggal lahat. Di ba? Ayan, nagsisimula na, ang ganda-ganda na, at napakaraming maligaya para sa kanya. Diba? Patuloy pa rin natin, no? Opo, patuloy na rin pa natin. Una po yung mga panalangin, napakalaki po na tulong sa isang taong may sakit at dinaramdam ang panalangin. Lalo na po pag sama-sama, sabi nga na matatanda, kapag sama-sama ang dasal, mas pinakikinggan sa langit, di ba? Dahil maraming humihiling eh, di ba? Yon. At pangalawa, iwasan na ang mga triggers na yan. Iwasan na talaga. Mabuti naman at maganda na ang kutis ni Kris. Tita Nene Yolanda, hindi po kutis. Hindi po, maganda na po dati pa ang kutis ni Kris Aquino. Nadagdagan lang po ang kanyang timbang. Gumanda na ang kulay. Dati po ay putlang-putla siya. Ngayon po ay maganda na, di ba? Sabi ng pamangkin ko si Ferdy De Leon, mahina na ulan dito sa amin pero ang lakas ng kulog at kidlat kanina. Ay pamangkin, totoo ka. Parang sabi ko nga kay Rebo kanina, Rebo, parang may mga nagbo-bowling sa itaas. Grabe. Oo, totoo yan. Ako Nanay, sana po maka-full recovery na si Miss Kris Aquino. Sabi yan ng aking anak-anak, ang si Roel Barca. Thank you. Naglalabasan yung mga taong natutuwa para sa kalagayan ni Kris Aquino.
At wag mo munang sabihin kung ano yung mga nagaganap. Wag mo munang sabihin, kapag hawak mo na talaga yung mga elemento na positibo na talaga lahat-lahat, saka mo ibigay sa publiko. Mas maganda yon para hindi pa bago-bago. Para hindi Yes, pa yun ang bago-bago. pinakamaganda. Siya kasi ang nalalagay sa alanganin kapag ganun eh. Diba? Sabi mo kahapon, ganito. Sabi mo ngayon, ganito. Ano naman kaya sasabihin mo bukas? Ganon. Correct. So, para hindi ka nahuhusgahan ng ganyan, hintayin muna natin yung lahat-lahat ng mga elemento at sinasabi ng mga doktor na talagang ipinagbago ng iyong kalagayan para isang bigay na bigay. Diba? Yun. At yun. Diba? Good. Diba, Romel? Yes, antayin natin ang kanyang patuloy na pagganda ng kanyang kalagayan. Kalusugan. Oo, totoo yan. Totoo yan. At sabi ni John, tama yun. Huwag siyang nag-iintindi ng kung ano-ano. Hayaan na muna niya ang mga nagaganap dito sa Pilipinas at sa Amerika. Ang pinakamaganda, tumutok muna siya sa kanyang health. Sabi nga, no health, no wealth. Tama naman, John. Maraming salamat. Matapos